Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Yoli Aguilar para sa kanyang kaarawan. Gayun din ang pasasalamat ng Verbosidad Family, Wilma Domingo, Florida Tabian, Lourdes Texon, Rolando Diaz, Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erica Takiuchi, Melinda C. Cheche de Ocampo and Family, Elida Catherine Espino, Jose C. Damon, CFF Lim, Bong and Helen Adon and Family, Rose Nicolas Family, Soriano Family, Nora and Ryan, Dantes and Salas Family, Veronica de Vera, Helen Rosita Lucendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Marieta Garcia, Walden Ang, Silvia and Pilar Larin, Ryan and Mark Filarca. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Hasmin Sebelia Lim, Maribit Doroen, Evangeline Lacap, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larilyn Pontiñeles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Stephen Kurt Robles, Rosene Correa, Angeline Mendoza, Chairman Violeta de Sena, Judith Miguel, Joel Madarang, Enrique Alparo, Sophia K. Elpa, Jacob Villanueva, Ismael Cordon, Violeta Lit, Box Lauron, Frede Nadres, Jose Ferro, J. Cura, Ronaldo Cabigting, Ferdi Del Mundo, Emma Aho, Rosemary Piscasio, Ronald Salamat, Sinaida Arce, Yamamoto Sowichi at Victoria De Gorio. Natatanging kahilingan nila Lou Alcober, Antonia Tibagakay, Edelita Villasica, Gillette Yupanco, Lydia Kaskasan, Antonio Hernandez, Vincent Asada, Adriana Gabriel Hernandez, Cherry Manzano, Carolina Garde Bilbaeno, Rafaelito Francisco, Carl Magundayaw, Cherry Manzano, Cristina Martinez, Christian Salazar, Hernando Quaterno, Ajerico Pexon, Hazel Uy, Nicole Martinez, Veronica de Vera, Helen Rosita Lucendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, Marieta Garcia and Family, Silvia Larin, Edeline Ferrer, Judith Asuncion, Alexa Ortiz, Eleni Jane Tan, Pero Family, Maria Elena Stanislao, Ellen and Gail Sagipid, Perdi and Aji Del Mundo at Rosalina Mopas. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Dario, Dorotea, Father Adon de Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angelino de Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon Luisa, Elizabeth Gestoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther, Ernesto, Renato and Lucia Sabado, Rochelle Cabanayan Morales, Reynaldo Tomas III, Antonia, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Josefa, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus, Caridad Flor, Marites Calara, Mirna Mindanyo, Josinoli Colinares, April Rose Colinares, Luisa Bersaba, Cirilo, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Carangan, Florentina Agulto, Jaime Coronado, Benjamina Agulto, Rosauro Santos, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Antonio Angelina Regalado Pineda, Victorio Garcia Jr., Piping Dr. Julianito and Lona Mercado, Daniel Crescencio Chodoro and Consuelo Cordoba, Victorio Antonina, Lourdes Edgardo David, Claudia Lolita Federico, Basilisa Monico, Mariano Elizabeth, Lucina Emelia, Mioda Rosendo, Erwin Vismados, Mercedes Tan, Sisto Senyora Francisca Magbitang,
Lucena Castro Cruz, Herminio Atienza, Anastasia, Maria Damaso, Alfredo Jolito Rosario, Francisca, Julio Jr., Julio Sr., Jesus, Tirso, Aurelio, Dario, Primo, Magdalena, Antonio, Laxina, Patricia, Bonifacio, Reynaldo, Marceline, Faustino, Laura, Marta, Alejandro, Otang Ortega, Leticia, Willie Jan, Josefa Alabat, Carmencita Luz Bautista, Rodolfo Luz Miminda, Crescencia, Benedicta Francisco, Leticia Apostol, Ariel Arturo, Fermina Hipolito, Israelita Antonio Herberto, Tirso Aurelio Sr., Estelita and Danilo Arboleda, Nora Raquel Mariano Mamerto, Father Joey Bustillo, Archie Villa, Godofredo Katipon, Alberto Cruz at Rolando Gregorio. Para sa lahat ng kaluluwa, alay ni Venus Moransil. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Panginoon ay tubig, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay tubig, ngalan niya ay
sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Tayo po ay nasa 27 linggo sa karaniwang panahon at ating pong ginugunita ngayon ang Indigenous Peoples Sunday. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon namin Diyos, Hari ng langit, ambang makapangyarihan. Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang manang Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, amen, amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang pinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan, at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ginawa ng tagapagtanim halos lahat ng ipkabubuti ng kanyang ubasan, subalit namunga pa rin ito ng ubas na ligaw. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ako ay aawit sa sinta kong mahal tungkol sa nangyari sa kanyang ubasan. Merong ubasan ang sinta kong mutya sa libis ng bundok na lupay mataba. Hinukayan niya't inalisan ng bato at saka tinamnan ang nasabing dako. Mga piling puno ng mabuting ubas, itinanim niya sa nasabing lugar. Sa gitna'y nagtayo ng isang bantayan at nagpahukay pa ng sadyang pisaan. Pagkatapos nito ay naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipamunga. Ngunit ano ito? Pagdating ng araw, ang kanyang napitas ay ubas na ligaw. Kaya't kayo ngayon, taga-Jerusalem, at gayon din kayo, mga taga-Huda, kayo ang humatol sa aming dalawa, ako at ang aking ubasan. Ano pa ang aking nakaligtaang gawin sa aking ubasan? Bakit nang ako'y mamitas sa itinanim kong mabubuting ubas, ang nakuha ko ay ubas na ligaw? Kaya't ito ngayon ang gagawin ko sa aking ubasan. Papatayin ko ang mga halamang nakapaligid dito. Wawasakin ko ang bakod nito. Hahayaan kong ito'y mapasok at sirain ng mga ilap na hayop. Pababayaan ko itong lumubog sa sukal, mabalot ng tinik at dawag. Di ko babawasin ang sangat dahong labis. Di ko pagyayamanin ang mga puno nito. At pati ang ulap ay uutusan ko na huwag magbigay ng ulan. Ang ubasang ito, ang bayang Israel. At ang Panginoon naman, ang siyang nagtanim. Ang mga Hudyong kanyang inaruga, ang mga puno ng ubas. At kanyang hinintay na ito'y gumawa ng mabuti, ngunit naging mamamatay tao. Inaasahang magpapairal ng katarungan, ngunit panay pang-aapi ang ginawa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mong Israel. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mo, Israel. Panginoon, iyong tanim, ang ubasan mo, Mula sa Ehipto, ikaw ang naglabas ng puno ng ubas, saka itinanim sa lupang dayuhan. Matapos ang tao mo'y palayasin,
hanggang sa ibayong dagat, ang sangang malabay nito'y nakaabot, pati mga ugat, humabang mabutit, umabot sa ilog. Panginoon, iyong tanim ang ubasan mo. Bakit mo sinira ang pader, kung kaya nakapasok nitong dumaraan? Pinipitas tuloy yaong bunga nitong tanim na naturan, mga baboy damong nagmula sa gubat, niluluray itong walang pakundangan. Kinakain ito ng lahat ng hayop, pawang nasa parang. Iyong tanim ang ubasan mo. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalago, mo't iyong pinalakas. At kung magkagayon, magbabalik kamit, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Kami ay ibalik, Panginoong Diyos, at ipadama mo ang iyong pagmamahal. Iligtas mo kami, at sa iyong sinag, kami ay tanglawan. Tinuturuan tayo ni San Pablo na manalangin ng may pasasalamat sa Diyos. Binibigyan rin tayo ng gabay ukol sa mga bagay na dapat nating hangarin at mga dapat talikdan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat.
upang mamulat totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan sa mga kasama ang ubasan at sila'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. "Igagalang nila ang aking anak," wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. "Ito ang tagapagmana. Halika kayo. Patayin natin ang mapasa atin ang kanyang mamanahin." Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, "Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 27 linggo sa karaniwang panahon at ngayong linggo ay panibagong o dagdag na talinghaga ang ating narinig na paliwanag ni Jesus sa kanya po mga kausap. No? Naririto ang mga punong saserdote at matatanda ng bayan. Pero para medyo kumbaga pahaginan ni Jesus ito mga punong saserdoteng ito at matatanda ng bayan, ay binigay ulit ang talinghaga tungkol sa mga mabubuting katiwala dito sa ubasan. So, para lang po ulit mas maintindihan, no? Ang may-ari ng ubasan, walang iba kundi ang Diyos. Ang ubasan ay ang bayang Israel. Kung babalikan natin ulit ang kwento, di ba, ang bayang Israel ay pinili, ito yung tinuturing na bayang pinili ng Diyos, itinatangi ng Diyos. Kaya po, inihanda niya ang lugar kung saan titira ang mga Israelita. Pati yung
no, sa kanilang paglalakbay, talagang inayos ito ng Panginoon. At meron siyang mga itinilagang mga manggagawa o yung mga tenant o katiwala. Sabihin nyo nga po, katiwala. Lahat yan ay inayos niya na. Pero ang sabi nga po sa kwento, sa talinghaga, matapos ito ay iniwan niya ang kanyang ubasan sa mga kasama at nagtungo sa ibang lupain. Pero ano po ang nangyari? Sa kasawiang palad, itong mga katiwalang ito ay kinalimutan ang kanila pong ugnayan. So, ulitin ko po, ito yung mga leader, mga punong bayan, mga saserdote, mga pinagkatiwalaang pamahalaan ang ubasan. Hindi kanila ang ubasan. Ipinagkatiwala lang. Kaya sabi, nung panahon na po ng pitasan, ninais nung may-ari na kunin ang kanyang share, yung parte lang. Hindi naman po sinabing kunin ang ubasan sa kanila, kundi yung share lang. Pero nagdamot ang mga katiwala, hindi na nila binigay, kaya't yung mga alipin, pag sinabing mga alipin na ipinadala ng may-ari, ito yung mga propeta, ito yung mga nagpapahayag ng mensahe ng Diyos na kanila namang isa-isang pinatay, binugbog, sinaktan, at yung kahuli-hulihan, yung anak ay si Jesus. Ang anak ng may-ari ng ubasan ay kanila ring pinatay. Sabihin nyo nga po ulit, katiwala. Sana po mas maintindihan natin at unawain mabuti na kung sino man po sa atin ang binigyan ng posisyon, binigyan ng pagtitiwala ng Diyos, pamahalaan, o kaya naman ay magkaroon ng authority o power o posisyon, huwag na nating ulitin ang mga pagkakamali nitong mga katiwala sa ating ebanghelyo. Dahil may kalalagyan ang mga katiwalang hindi naging tapat sa nagbigay sa kanila ng posisyon. Wala pa rin? Uy. Sige, tingnan natin na mabuti. No? Bawat isa, hindi lahat sa atin ay ginawang katiwala. Yung iba po o mas marami ang kailangan pamahalaan. So mayroong mga taong itinatalaga ang Diyos. So kung yung ubasan sa kwento, ito yung bansang Israel, yung bayan ng Diyos, kung paliliitin natin, pwedeng halimbawa, Pilipinas, mayroong mga itinalagang mga leader, mga pinuno ng bayan. O pwedeng sa atin, sa lugar natin, sa Manila, mayroong itinalagang maging pinuno ng bayan. Sa barangay natin, sa parokya, sa pamilya, mayroong itinalaga na maging pinuno ng bayan ng Israel. Sa Diyos yan, no? Sa Diyos ito. Pero kamusta po ang ating paglilingkod sa Diyos bilang mga katiwala? Sa unang pagbasa, narinig natin sa pahayag ni Propeta Isaías na mayroon din po dito yung kwento tungkol sa ubasan, pero yung mga katiwala ay ang inaasahan sana sila ay gumawa ng mabuti, pero po ang pinairal nila hindi katarungan kundi pang-aapi ang ginawa. Kaya sabi, lulupigin na sila, ipapapatay na sila, aalisin na sila. Ganun din po sa paalala sa ikalawang pagbasa nang sinasabi sa atin na ang dapat pairalin ay
mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis at kaibig-ibig ang dapat natin ginagawa. Pero ano na nga po ba ang nangyayari sa atin? Inaabuso natin ang ating mga kapangyarihan. Inaabuso natin at pinababayaan natin masira ang atin pong kapaligiran, masira ang mga tao, patuloy na maghirap ang mga tao na dapat nating pinoprotektahan, dapat nating tinutulungan. Tandaan niyo po, mabigat ang kaparusahan sa mga taong pinagkatiwalaan, pamahalaan ang isang bayan o ang isang kawan ng Diyos. Nawa patuloy tayo magdasal sa tulong din ng mahal na Birhen ng Santo Rosario na maging tapat tayo sa ating pong paglilingkod sa Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. ang ating mga panalangin sa Ama naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan, sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal, upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa Talinhaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakakahikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob na karanungan at pagpapahayag ng Diyos ay matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, nang ang biyayang pananampalataya ay maging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad, upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan, nang marami sa kasing kulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtakbo kay Kristo. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin.
para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayan ng Kristiyano sa iba pang panig ng mundo upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Jesus ang magbukas sa ating panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagandahang loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ang aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng makabubuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkakaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muli ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tunay. O Jesus, kaming mahal, iligtas mo kami tanan. O Jesus, kaming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka,
Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at pagtawarin mo kami sa aming mga sala, para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo,
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Doceme, pacere, voluntatem tuam. Doceme, pacere, voluntatem tuam. Fiat Deus meus, Deus meus est tu. Teach me, Lord, to do your will, for you are my God. Doceme, facere, voluntatem tuam. Doceme, facere, voluntatem tuam. Fiat Deus meus, Deus meus est tu. Teach me, Lord, to do your will, for you are my Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal. Kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong gaganapin ang pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen ng Santo Rosario. Sa
lakbay sa bundok ng buhay, sa ligaya at lumbay magkita ng gabay. Maria, ina ko, ako rin anak mo, kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Kay Kristong kuya ko, akayin mo Mga kapatid, ipinangako ni Jesus na makakasama siya ng kanyang mga alagad sa tuwing sila'y matitipon sa kanyang pangalan. Sa mga susunod na araw, bubuksan ni Papa Francisco ang unang yugto ng ika-16 na pangkaraniwang pangkahalatang pagtitipon ng mga sinudo ng mga obispo. Hiling ay pagpapala ng Panginoon, ituon natin ang ating isip sa Diyos nang sa Espiritu Santo, maging matibay ang ating pagbubuklod, gabayan tayo sa buong katotohanan at liwanagan ng mga nakikibahagi sa pagtitipong sinodal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo para sa pagbabasbas. Nawa ang Diyos amang sa iba't ibang paraan at pagkakataon ay naghayag sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta, ang laging pumapatnubay sa inyo at sa buong simbahan na maging tapat sa kanyang salita at hanapin ang kanyang kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang anak na sinugo sa takdang panahon para ipamalas sa lahat ang yaman ng habag ng Ama, ang mag-ingat sa inyo sa pakikipagbuklod ninyo kay Kristo at sa isa't isa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa ang Espiritu Santo ang manguna sa inyo, lalo na sa pagtitipong sinodal na kilalanin ang mga tanda ng panahon upang sa pagkatig sa kalooban ng Diyos, magbunga kayo ng masagana sa pagkakaisa para sa buhay ng simbahan at para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Umayo na't ipahayag kanyang pagkalingat abang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng kanisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, umayo na't ipahayag kanyang pagkalingat habag sa buhay